Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong magpagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Unang Juan, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 21. Unang Juan, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 21. Ito po ang sinasabi. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan di naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay pagiging sakdal sa atin. Dito nakikilala natin na tayo'y nananahan sa Kanya at siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Ang nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakakitiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo sa sanglibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid sa kanyang nakita, ay paano makaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ang unang umibig sa amin, O Diyos. Salamat sa pag-ibig na patuloy mong ibinigay para sa inyo, sa amin, iyong mga anak. Naway kami ay masumpungan din namin at umibig din kami sa aming kapwa upang ang buong mundo ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga suliranin, may mga daladalang
suliranin sa buhay, suliranin sa pera, suliranin sa pag-ibig, suliranin sa kanilang pag-aaral. Panginoong Hesus, anumang suliranin ang meron sila, dalangin ko, O Diyos, na ito ay iyong bigyan ng solusyon sa pamagitan ng banal mong Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa amin, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa mga suliraning may mga karamdaman ng aming mga kaibigan. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, upang magkaroon sila ng kagalingan mula sa karamdaman iyon. Panginoon Hesus, amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid ngayon na magsisipasok o magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, O Diyos, at tulungan mo sila na makarating sila ng matiwasay sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Amin din inilalapit ang aming mga kaibigan ngayon na sisimba, Panginoon. Worship, magpapasalamat, dahil ito po ang araw na sila ay mananambahan, Panginoon. Tulungan mo po sila, ingatan mo po sila, O Diyos, na makarating sa kanilang iglesia upang manambahan, Panginoon, ng aming mga kaibigan na mga Seventh-day Adventists, O Lord. Tulungan mo po, lalong-lalo na, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ingatan mo sila, Panginoon, hanggang sila, O Diyos, ay makarating at makapagpuri sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy niyo po silang ingatan doon, O Lord. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang kanilang gabay doon. At ikaw ang Panginoon nila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok, Panginoon, dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Amin din nilalapit ang aming mga kaibigan na naroon, nagmamigrate, lumipat, Panginoon, sa ibang bansa. Naway masumpungan nila ang katahimikan, kapayapaan sa kanilang buhay doon, Panginoon. Saan mang lugar sa mundong ito sila nakatira, at ikaw, Diyos, ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kapayapaan, pag-iingat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Patuloy niyo po silang bigyan ng magandang kalusugan at mahabang buhay, Panginoon. Maraming birthday ang darating. Salamat sa isang taon na ibinigay mo sa kanila, at marami pang taon, Panginoon, na birthday na susunod, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa mga kaibigan naming magsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy niyo po silang gawayan, ingatan, at ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanilang tahanan upang ang kapayapaan, pag-iibigan ay namamayani, Panginoon, at pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Dalangin ko, Diyos, ang mga pamilya na medyo hindi maganda ang sitwasyon, hindi nagkakauntindihan ang mag-asawa, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na bigyan mo sila ng kapayapaan at pagkakaintindihan, Panginoon. Anumang bagay ay dapat naming isanggunin sa inyo, dahil ikaw ang Diyos na siyang lumikha sa amin at nagbigay sa amin ng magiging isang pamilya, Panginoon. Lord, salamat. Dalangin ko rin, O Diyos, na ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoon Hesus, dalangin ko, Panginoon, ang mga kaibigan naming nawala ng mga tahanan dahil sila po ay nasunugan. Panginoon Hesus, dalangin ko na ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila, lalong-lalo na sa mga matatanda, Panginoon, at mga bata. Panlungan mo po sila ng iyong banal na kamay upang hindi sila malamigan, hindi sila maulanan o mainitan man, Panginoon.
Naway ang aming mga government officials ay makita nila ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, upang matugunan nila, Panginoon, ito. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy namin itong itinataas na patuloy po silang ingatan sa laot ng karagatan sa kanilang pangingisda upang marami po silang isdang madala at maihanda sa hapagkainan ng mga tao, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga magsasaka na aming kaibigan. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. Salamat sa ulan dahil maaari silang nakapagtanim ng mga palay dahil sa ulan, Panginoon. Yung mga walang irrigation, maaaring sila ay nagkakaroon ng tubig at nakapagpatanim ng kanilang mga pananim na palay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Noong nauso ang mga online class, mga kaibigan, madalas na sinasabi ng mga guro sa pagtatapos ng klase ay kita tayong muli o kaya maraming salamat. Ingat kayong lahat. Tumutugon naman ang mga estudyante sa pagsasabi na maraming salamat po. Ingat din kayo. Pero minsan, iba ang sinabi ng isang estudyante sa klase. Sinabi nito, mahal ko po kayo. Sumagot naman ang guro, mahal din kita. Yan. Nang gabi ring iyon, napag-usap-usap ng buong klase na ang itutugon nila sa susunod ay mahal kita. Kaya naman, matapos ang klase at nagpaalam na ang guro, sabay-sabay na nagsabi ng mahal kita ang buong klase. Ginawa nila ito sa loob ng maraming buwan. Naging maganda at matatag ang relasyon ng mga estudyante sa kanilang guro na parang isang pamilya. Sa Biblia, mga kaibigan, marami ring paraan ang pamilya ng Diyos kung paano nila ipinahayag na minamahal nila ang isa't isa. At ang pagmamahal ng Diyos, maganda ang isinulat ni Apostol Juan tungkol dito sa 1 Juan 4:10-21. Inialay ng Diyos ang kanyang anak upang maligtas tayo sa kaparusahan, sa kasalanan. Ayon sa talatang 10, ipinadala niya sa atin ang banal na Espiritu upang ang sinumang sasampalataya kay Jesus ay pananahanan niya. Makikita natin ito sa talatang 13 at 15. Laging mapagtitiwalaan ang pag-ibig ng Diyos. Talatang 16. At hindi na natin kailangan pang katakutan ang parusa dahil may maayos na tayong relasyon sa Diyos. Magagawa na rin nating mahalin ang Diyos at iba pa dahil una tayong minahal ng Diyos. Kaya naman, mga kaibigan, sa susunod na magkatipon kayo kasama ang ibang mga mananampalataya, maglaan kayo ng oras upang ipaalam kung paano ninyo nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos at lalong tatatag ang inyong relasyon bilang mga iniligtas ni Jesus. Mga kaibigan, ang pag-ibig ay patuloy nating ibigay sa ating kapwa. Pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang, kapag ang pag-ibig ay maghahari sa buong mundo, mga kaibigan, ako'y natitiyak na wala pong labanan.
walang hindi pagkakaunawaan. Merong kapayapaan dahil ang bawat isa ay may pag-ibig sa kanilang mga puso. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa magandang umagang ito. Sa iyong mga salita na aming napagbubulay-bulayan tungkol sa pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa amin. Naway aming itong masuklian sa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Hindi po dapat kami namimili kung sino ang aming ibigin, o Diyos. Lahat, Panginoon, na nararapat na ibigin. Ito man ay hindi karapat-dapat dahil masama siya. Pero Lord, sabi nga, ibigin mo ang iyong kaaway. Ikaw nga, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin, ibinigay mo ang isang anak mo sa amin na siyang napako doon sa cross upang kami tubusin sa mga aming mga kasalanan. Yun ang pag-ibig na binigay mo sa amin, inialay mo ang iyong anak. Naway kami rin, O Diyos, kami po ay iibig sa hindi karapat-dapat. Iibig kami, O Panginoon, sa aming mga kaaway upang ang mundo ay magkaroon ng kapayapaan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ng iyong mga salita, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Maging ang kanilang buong sambahayan, buong pamilya, mahal sa buhay. Lord, hawakan mo po upang sila, Panginoon, ay hindi mawala sa iyong landas. Sa Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, kami nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.